Nagkakaroon ng Christmas party ang mga partisans sa Russia at wala nang magagawa si Vladimir Putin tungkol dito kahit nasa loob pa siya ng sarili niyang bansa. Dapat harapin ni Putin ang simpatya ng Ukraine at mga Ukrainians na umaatake sa ilang ari-arian ng Russia sa lugar na dapat ligtas. Hindi ito ang inaasahan ni Putin sa digmaan sa Ukraine. Matagal nang iniisip iyon ng leader ng Russia at patuloy na gumaganti ng matindi ang pinakamalaking kaaway niya. Muling ginawa ito ng Ukraine. Nagdulot ng malalaking dagok at nasunog ang ilang ligtas na lugar ng Russia. Noong Disyembre 21 at 22, nagkaroon ng panibagong problema si Putin sa mga partisanong grupo ng Ukraine dahil sa pag-atake noong huling araw. Isa ito sa pinakamapinsalang ginawa ng mga partisan laban sa Russia mula nang magsimula ang digmaan. Noong Disyembre 22 iniulat ng Kiev Independent na ayon sa Main Directorate of Intelligence ng Ukraine. Main Directorate of Intelligence ng Ukraine, may grupong partisan sa Lipetsk, Russia, na nagsagawa ng mapanirang pag-atake. 2 Su-30 fighter jet ang target nila. Ginagamit ng Russia para depensahan ang teritoryo nila laban sa long-range drone ng Ukraine at maglunsad ng missile at glide bomb sa Ukraine. Noong una, maling inakala ng Main Directorate of Intelligence ng Ukraine na ang mga partisan ang sumira sa isang Su-30 at isang Sukhoi 27, ngunit kalaunan ay nilinaw nila na parehong Su-30 ang mga iyon at parehong nasira sa mga isinagawang sabotahe. Ayon sa Main Directorate of Intelligence ng Ukraine, isang pahayag sa Telegram ang nagbunyag ng lahat. Sumiklab ang sunog noong gabi ng Disyembre 2021, 2025 sa base militar ng Russia malapit sa Lipetsk. Nasusunog ang dalawang mamahaling Su-30 at Su-27 na pandigmang eroplano ng kalaban. Ngayon, alam na natin na ang Su-27 ay talagang isang Su-30 pero nananatili pa rin ang pahayag. Tinataya ng Main Directorate of Intelligence ng Ukraine na aabot sa 100 milyon ang halaga ng dalawang nawalang eroplanong pandigma. Ayon sa Main Directorate of Intelligence ng Ukraine, ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, dahil sa operasyon na isinagawa ng isang kinatawan ng paglaban sa rehimeng Ruso, parehong eroplanong militar ng mananakop ay napinsala at hindi na magagamit. Sa madaling salita, ang Main Directorate of Intelligence ng Ukraine ay katuwang ng mga kilusan ng paglaban sa loob ng Rusya. Hindi sinabi kung aling grupo ang responsable sa pag-atake. Kaunti lang ang alam natin sa pag-atake. Sabi ng Kiev Independent, inaral ng grupong partisan ng Ukraine sa Lipetsk ang ruta at ischedule ng mga guwardiya ng base sa loob ng ilang linggo. Naghahanap ng pagkakataon kung saan sila makakalusot. Isa sa kanilang mga operatiba. Nahirapan talaga ang operatibang iyon sa kanyang gawain. Ang pagpasok sa base ay simula pa lang. Dapat din nilang pasukin ang hangar ng Russian fighter jet, sirain ito at makalabas ng paliparan ng di napapansin. 2 linggo nagplano para matiyak ang tagumpay ng operasyon. Matagumpay na naisakatuparan ng Ukrainian partisan ang plano. Nalaman natin yan mula sa video ng Main Directorate of Intelligence ng Ukraine sa YouTube. Nagsimula ang 70 segundong footage sa aerial shot ng base na target ng mga partisan. At sumunod ang kuha mula sa mga saboteador. Habang ginagawa nila ang kanilang trabaho, nakikita natin ang mga numero sa buntot ng mga tinarget na jet at ang mga operatiba na nagsasagawa ng sabotahe sa mga kontrol sa loob ng mga jet na iyon. Pagkatapos ay maraming apoy habang nagliyab ang dalawang jet. Ang huling segundo ng video ay mula sa pananaw ng mga partisan habang tumatakas sila sa airbase na walang humaharang na Russian Guard. Isang planadong operasyon ito na nagresulta sa pagkawala ng dalawang mahalagang yaman ng Russia na mahalaga sa laban nila sa Ukraine at napakahalaga ng halaga. Ang mga Su-30 ay kabilang sa mga huling eroplanong ayaw mawala ni Putin, lalo na ang mawalan ng dalawa sa iisang gabi. Ayon sa Army recognition, ang Su-30 ay multi-role fighter na kayang mag-operate sa anumang kondisyon ng panahon. Matibay pa ito laban sa maraming uri ng radar jamming at kapag nakahanap ito ng target. Marami itong sandata na pwedeng gamitin para wasakin ang target na iyon. Kasama rito ang 30 mm GSH-30, isa baril na may 150 bala, at 12 panlabas na istasyon. Diyan nilalagay ng Russia
ang mga simpleng bombang ginawang glide bomb na sumira sa maraming lungsod ng Ukraine. Kayang magdala ng Su-30 ng iba't ibang air-to-air missiles tulad ng RWWAER-27 at R-73S. Pwede ring ikabit sa fighter ang guided bomb, short-range missile, at supersonic anti-ship missile. Multi-purpose airframe ito na mataas ang inaasahan ngayon ng Russia. Ang 2 Su-30 sa Lipetsk ay parang walang silbi. Ito ang pinakabagong pag-atake ng Ukraine para pabagsakin ang banta ng Russia sa himpapawid. Ang mga fighter jet at chopper ay naging particular na mga target sa buong digmaan laban sa Russia. Ayon sa inilantad ng Ministry of Finance ng Ukraine sa araw ng paggawa ng bidyong ito. Ayon dito, 436 na eroplano at 300 at 47 chopper ng Russia ang winasak ng Ukraine mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Malaki na ang bilang at mas dumami pa dahil sa mga taga-Lipetsk, kaya lalong lumala ang sitwasyon ni Putin. Hindi ito ang unang pag-atake ng Ukraine laban sa air power ng Russia kamakailan. Mas maaga, inatake ng Ukraine ang Belbek Air Base sa Crimea gamit long-range drone. Ang pag-atake ay kasunod ng naunang pag-ataking sumira sa ilang air defense radar ng base. Sinamantala ng Ukraine ang pagkakataong nabuksan nila sa pag-atake. Bukod sa pagsira ng radar, tinamaan din nila ang Russian MiG-31 fighter jet. Pagkalipas ng ilang araw, mas maraming Ukrainian drones ang umatake sa Belbek at malakas na tinamaan ang 2 Su-27, kabilang ang isang nagtataksi sa runway at puno ng sandata na gagamitin ng Russia laban sa Ukraine. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa pag-ataking ito, panoorin mo ang aming mas detalyadong video na tinatalakay kung ano ang ginawa ng Ukraine at kung ano ang ibig sabihin nito para sa Crimea. 5 eroplanong pandigma ng Russia ang nawala sa loob ng halos 1 linggo. At hindi pa rin nalulutas ni Putin ang problema niya sa mga saboteur sa kanyang teritoryo. Kung kailangan mo pa ng dagdag na patunay tungkol dyan, kailangan mo lang malaman ang tungkol sa isang hiwalay na pag-atake na isinagawa ng mga Ukrainian partisan laban sa Russia 1 araw bago lumabas ang balita tungkol sa 2 wasak na Su-30. Noong Disyembre 21, iniulat ng Kiev Independent ang sabotahe ng mga Ukrainian partisan sa Rostov-on-Don. 2 bagay ang nagkaiba sa unang pag-atake kumpara sa ginawa ng mga partisan sa Lipetsk kinabukasan. Tinarget ng mga partisan ang supply ng Ryles, hindi ang ari-arian ng militar ng Russia. May layuning militar ang mga himpilan na ito dahil sila ang sentro ng lohistika na nagdadala ng tropa at kagamitan ng Russia sa frontline ng Ukraine. Alam natin ang pangalan ng grupong partidang umatake rito. Pamilyar sa iyo ang pangalang ito. Kung sinusubaybayan mo ang sabotahe ng Ukraine sa Russia, dumating ang mga operatiba ng Artesh sa Rostov-on-Don na may mga regalo, ngunit hindi ito ang inaasahan ni Putin. Dala ng Artesh ang regalo ng apoy at ginamit nila ang apoy upang sunugin ang mga kagamitan sa railway hub sa Batysk hanggang sa tuluyang masunog. Parang pag-atake rin sa Su-30, may pahayag at video na nagpapatunay na ginawa ng mga partisan ng Ukraine ang kanilang sinasabi. Sa pamamagitan ng Telegram, sinabi ni Artesh, isinagawa ng aming mga ahente ang isang matagumpay na sabotahe sa isang estratehikong himpilan ng tren sa Batysk sa pamamagitan ng pagsunog ng mga relay cabinet. Napatigil ang operasyon ng pangunahing sentro ng lohistika na nagsusuplay sa mga puwersa ng okupasyon sa Timog. Paliwanag ng grupo, ang tinarget nilang himpilan ay ginagamit ng mga tren na nagdadala ng tropang Ruso, gasolina, bala, at armored na sasakyan papuntang Kherson at Zaporizhia sa Ukraine, na patuloy na inaatake ng Russia. Kaya anumang paraan na makakabawas sa presyur ng mga atake ay tinatanggap ng Ukraine. Sabi ni Artesh, dumadaan dito ang mga tren papuntang Crimea at Donetsk, kaya naging mahalaga ang operasyong sabotahe na nagdulot ng pagkaantala. Sabi ni Artesh, nagdulot ng problemang logistical para sa kalaban ang pagkagambala sa istasyon ng Batysk-Sotirovochnaya. Ngayon, naipit na sa biyahe ang mga supply militar at nalalagay sa alanganin ang operasyonal na pagpaplano ng mga mananakop. Hindi ito mga walang basehang pahayag ni Artesh. Maraming ebidensyang larawan at video ang ibinahagi ng grupo sa Telegram bilang suporta sa kanilang pahayag. Sa pamamagitan ng mga litrato, pinatunayan ni Artesh na ang kanilang mga operatiba ay eksaktong nasa lugar na kanilang sinasabi. Mas dramatiko ang mga video.
na parehong nagpapakita ng sunog na sinimulan ni Artesh at tagumpay ng grupo sa pag-atake laban sa Russia mismo sa harap ni Putin. Muling inuulit, matagal nang may problema si Putin kay Artesh. Pagsapit ng Enero 2024 nakilala na ng husto si Artesh dahil sa mga operasyon nito sa teritoryo ng Russia, pati na rin sa sinakop na Crimea. Kaya't naglabas ang British Broadcasting Corporation ng isang profile tungkol sa grupo. Noong panahong iyon, nagsasagawa ito ng mga operasyon ng panininigtik sa loob ng Crimea upang makakalap ng impormasyon na magagamit ng Ukraine sa kanilang mga long-range na pag-atake laban sa mga ari-arian at infrastruktura ng militar ng Russia. Nakapanayam pa ng British Broadcasting Corporation ang isang operatiba ng Artesh na tinawag nilang Agent Isa na naglarawan ng panganib na kanilang hinaharap tuwing sila ay lumalabas para sa isang misyon. Inilarawan ng ahente ang isang pagkakataon kung saan nagsimulang lumapit ang mga sundalong Ruso sa kanyang kinaroroonan habang siya ay kumukuha ng mga litrato. Ayon kay Agent Isa, sa British Broadcasting Corporation napakatindi ng sandaling iyon. Yumuko ako sa tabi ng kotse at nagkunwaring may sira ang gulong. Sa isang himala, hindi lang talaga nila ako kinausap pagtatapos ng ahente. Hindi natin alam kung ito ba ay palatandaan ng galing o kahinaan ng ahente bilang saboteur. Ang tropa ng Rusya ay naghahanap ng mga taong lumalaban sa kanila sa sinasakop nilang teritoryo. Ang pagtutol sa mga kilos ni Putin ang nagtutulak sa operatiba ng Artesh na gumagawa ng pagmamanman at sabotahe ayon sa Kiev Independent noong Disyembre 21. Isang taon bago, itinampok ng British Broadcasting Corporation ang mga espiya at tauhan ng pagmamanman ng Artesh sa Crimea, na responsable rin sa pag-atake sa riles ng tren sa peninsula. Iniulat ng Militani na noong Pebrero 2023, pinasabog ng Artesh ang riles ng tren sa peninsula, na nagdulot ng pagkaantala sa 3 tren. Ayon sa media ng Russia, sinubukan ng Russia na igiit na ang nagawa lang ni Artesh ay mapatigil ang mga tren ng pasahero. Kahit ganito, ang unang sabotahe ni Artesh ay naging gabay sa marami pa niyang pag-atake sa riles ng Russia mula Disyembre 21. Maaring magdulot ng bagong pag-atake, ngunit nagpakita rin ang Oktubre ng aksyon ni Artesh. Sa isang operasyon halos 1,000 kilometro mula Ukraine, sinira ni Artesh ang bahagi ng riles ng tren sa Yelabuga District upang mapigilan ang transportasyon ng mga Shahid drone na ginagamit ng Russia para atakihin ang Ukraine mula sa malayo. Iniulat ng Euromaidan Press ang gawaing ito ng sabotahe, na binanggit na ang mga drone ng Russia ay may bahagi sa pagkamatay ng humigit kumulang 14,000 sibilyang Ukrainian noong panahong iyon. Kaya, anumang bahagi ng supply chain ng Russia na tumutulong sa transportasyon ng mga drone ay lehitimong target. Para sa Artesh, ilan lang ito sa mga halimbawa ng pananakit nila sa Russia sa mismong teritoryo nito. Ang katotohanang pinalawak ng grupo ang kanilang operasyon mula sa sinakop na Crimea hanggang sa mga bahagi ng Russia na daan-daang milya ang layo mula sa Ukraine ay nagpapakita rin na sila ay lumalago. Lumalaki ang hindi pagkakontento sa Russia, pinalala ng mga taong di matukoy ng kampo ni Putin at tila hindi nila mapigilan. Pero ano nga ba ang maasahan mo sa isang militar na may mga sundalo na hindi man lang tumitigil para imbestigahan kapag may nakita silang kahina-hinalang tao malapit sa base? Ang kakulangan ng Russia at husay ng mga ahente ng Artesh ang dahilan ng mga ganitong pag-atake. Mapapansin mong nakatutok ang pansin ng Artesh sa mga riles ng tren ng Russia. May magandang dahilan para doon. Dahil kapag walang mga riles, nawawala ang malaking bahagi ng lakas ng Russia bilang isang makapangyarihang militar. Ang mga riles ay isang kahinaan ng Russia. Patuloy na pinapakinabangan ng Ukraine ang kahinaang ito. Tulad ng itinuro ng irregular warfare noong Oktubre 2024, mahalaga ang lohistika para mapanatili ng Russia ang lakas at dami ng pag-atake nila laban sa depensa ng Ukraine. At ang mga lohistikang iyon ay halos lubos na umaasa sa riles ng tren ng Russia. Nagpahiwatig ang pahayag ni Artesh tungkol sa hub na sinabotahe noong Disyembre 21. Ang hub na iyon ang dahilan, kaya nakakapagpadala ang Russia ng tropa at kagamitan sa 4 na rehiyon ng sinakop na Ukraine. Dahil sa laki ng heograpiya
at kakaunting alternatibo sa malaking transportasyon, kailangan ng militar ng Russia ng sapat na riles ng tren para mailipat ang tropa at supply, ayon sa ulat. Dagdag pa, ang mga riles na ito ay kahinaan na maaaring samantalahin ng Ukraine. Sa kasaysayan, kabilang ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang pagdepende sa rail network para sa militar na lohistika ay naging Achilles heel na maaaring gamitin sa makabagong di-tradisyonal at hindi regular na pakikidigma, ayon sa Russia. Si Emily Ferris ng CNA ay gumawa rin ng katulad na mga pahayag sa isang ulat, kung saan itinuro niya na ang malawak na network ng riles ng tren ng Russia ay umaabot ng higit sa 85,000 kilometro o humigit kumulang 52,800 milya. Sa isang banda, ang laki ng network na ito ay nagpapahiwatig na may mga alternatibong ruta ang Russia kung saan maaari nilang ipadala ang kanilang mga tren kung sakaling may harang sa kanilang orihinal na ruta. Sa kabilang banda, ipinapakita rin nito na maraming posibleng target sa Ukraine na maaring atakihin ng mga grupong tulad ng Artesh. Ayon sa Irregular Warfare, ang laki ng rail network ay kahinaan ng Russia at napansin din ito ng ibang partisanong grupo bukod kay Artesh. Dalawang grupo, ang Combat Organizations of Anarcho-Communists at Stop the Wagons, ay tumutol sa mga aksyon ni Putin sa pamamagitan ng pagsira sa infrastruktura ng tren. Ginagawa lahat ito dahil sa isang simpleng dahilan. Mas maraming nasirang riles ng Russia ay nangangahulugan ng mas kaunting sundalo at kagamitan na naipapadala sa Ukraine. Pinatunayan ito ni Artesh noong Disyembre 21. Pinalawak ng mga grupong partisano ng Ukraine ang kanilang sabotahe sa riles ng Russia nitong mga nakaraang taon upang mabawasan ang ilang pressure na nararanasan ng mga tagapagtanggol ng mainland Ukraine. Kaya mayroon tayong dalawang magkahiwalay na grupong partisano na nagsagawa ng mga pag-atake laban sa Russia mula mismo sa loob ng Russia. Maiintindihan ng kahit sino kung iisipin nilang maaaring nagpahinga ng 1 o 2 araw ang Ukraine sa pagsasagawa ng sarili nitong mga pag-atake. Matapos ang ginawa ng dalawang grupo, tiyak na umasa si Putin, pero nabigo siya sa pag-asang iyon. Noong Disyembre 21, bukod sa naparalisang himpilan ng tren, nagulat ang Russia kasabay ng pagsabotahe ni Artesh sa mga kagamitan ng tren. Nagsagawa ang Ukraine ng malawakang himpapawid na pag-atake sa Krasnodar Krai. Tumama sa target na focus nila sa buong 2025. Siyempre, ang target ay ang infrastruktura ng langis ng Russia. Ang pagbagsak ng mga drone malapit sa Volna, Krasnodar Krai ay muling nagdulot ng pinsala sa industriya ng Russia. Kinumpirma ng staff ng Ukraine sa Kyiv Independent ang pag-atake nila noong Disyembre 21 sa Tamanevdegas Oil Terminal, isang araw matapos ang insidente. May magkaibang ulat sa insidente. Ayon sa staff, nagdulot ng malaking sunog ang mga drone ng Ukraine at nasira ang mga kagamitan sa oil terminal, pantalan, 2 barko, at pier ng liquefied hydrocarbon gas sa Tamanevdegas Terminal. Sinubukan ng Rusya na maliitin ang tagumpay ng Ukraine. Ginamit nila ang paborito nilang dahilan tungkol sa mga pira-pirasong drone na sinasabing ang shrapnel mula sa mga nasirang drone ng Ukraine ang nakasira sa isang tubo, 2 pier at 2 barko. Pareho ang pinsala, pero duda ako sa paliwanag tungkol sa pira-pirasong drone dahil sa dami at sari-saring tinamaan. Malamang tinamaan na naman ng drone ng Ukraine ang mga target nila. Ayon sa staff ng Ukraine, kumalat ang sunog mula sa mga drone sa mahigit 1,000 metro kwadrado at tinamaan ang isa sa mga target na barko at isang imbakan ng tangke sa lugar. Sa proseso, ginagamit ng Russia ang imbakan ng tangke na iyon para mag-imbak ng likidong gas at mga produktong petrolyo. At ito ay may kapasidad na mag-imbak ng mahigit 1,000,000 kubiko metro. Hindi pa alam kung gaano karami sa kapasidad na iyon ang nasunog, pero malinaw na mas marami na namang langis at gas ang nawala sa Russia. Dagdag dagok sa Russia, tinarget din ng Ukraine ang Crimean Peninsula at Donetsk, sabi ng ABC News. Isang hindi pinangalanang misil mula Ukraine ang tumama sa pansamantalang base ng Siyam na 2 Riverboat Brigade ng Russia sa Olenivka, Crimea. Tungkol naman sa Donetsk, winasak ng Ukraine ang isang imbakan ng bala at isang launch site para sa mga attack drone ng Russia sa mga sinakop na bahagi ng oblast. Ayon sa parehong ulat, ang mga pag-ataking ito ay idinisenyo
upang pahinain ang mga pahayag ni Putin na hindi maiiwasan ang pagbagsak ng Ukraine. Ginamit ng leader ng Russia ang kaunting at minsang pekeng pag-usad sa Donetsk para makuha ang gusto niya sa peace negotiations. Hindi papayag ang Ukraine dito. Malaking dagok ito sa Russia na ilang beses tinamaan sa loob ng 2 araw para ipakitang hindi ganun kalakas ang posisyon ng Russia gaya ng sinasabi ni Putin. Sinusubukan ni Putin na ipakita ang lakas militar ng kanyang bansa, pero ang militar ng Ukraine at mga grupong partisano ay nag-iwan sa Russia na parang hilo at natitigilan. Pinapatunayan ng Ukraine sa mundo na kasali pa rin ito sa laban at kayang tapatan ang Russia sa bawat suntok. Dahil sa mga grupong partisano sa ilalim ng ilong ni Putin, sinisira ng Ukraine ang kagamitan at supply chain ng Russia para pahinain ang kanilang puwersa. Habang papalapit ang 2,000 at 25 tinalakay natin kung paano pinabagsak ng Ukraine ang 2 barko noong tamaan nila ang Krasnodar Krai noong Disyembre 21. Hindi na bago sa Ukraine ito, lalo na't nagsimula na silang kampanya laban sa Russian Shadow Fleet, kaya tumatama sila sa iba't ibang lugar. Sa isang walang kapantay na pag-atake na isinagawa, mahigit 2,000 kilometro ang layo mula sa kanilang bansa. Nakamit ng Ukraine ang isang malaking tagumpay sa pagpabagsak ng isang Shadow Fleet tanker sa kabila ng 2 dagat. Alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa lumalawak na naval campaign ng Ukraine laban sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panunood.